Nagulat pa si Venice nang mamulatan si Xander. Nakatapi lang ng tuwalya at nag-aayaw sa harap ng salamin. And to her horror, she wasn't in her own room. Napabalikwas tuloy siya. Napatingin sa kanya si Xander. "Good morning, honey." Anito at saka binigyan siya ng isang matamis na ngiti. Natutop niya ang noo. Masakit ang ulo niya. "Hangover?" Nilapitan siya nito at saka umupo sa gilid ng kama. "Bakit ako nandito?" Asik niya rito. "Well, lasing ka kasi. Hindi ko alam kung nasa ng susi mo kasi hindi ka makausap ng maayos kagabi kaya dito kita dinala." Nahulog ang kumot na bumabalot sa kanya at nanlalaki ang mga mata niya na makitang isang oversized t-shirt ang pabalit sa blouse and pants sa suot niya nang nagdaang gabi. Natawa ito sa reaksyon niya. "Hey, ano ka ba? Nakita ko na yan dati, okay lang yan." Tila nanonood siya nitong sabi. Naramdaman niya ang pag-iinit ng kanyang mga pisngi. "Che?" Inirapan niya ito at saka tumayo. "Nasaan na yung damit ko?" "Nasa banyo, basa pa dear." Sagot nito at saka tumayo na rin. Parang bali walang nag-alis to ng tapis sa harapan niya. "Shit!" Namumulang napatalikod siya. Tumawa ulit ito. "You are so cute, Venice. Para kang teenager na ihaharas." Ikaw naman kasi, basta-basta ka nilang nagbuburles dyan." "I'm not naked. I've got my undies on." Hindi na siya sumagot habang nanatili pa rin nakatalikod dito. "Okay, I'm done. Pwede ka na pong tumingin." Nangihinang napaupo siya sa kama. Para siyang sinisilihan sa pakiramdam na magkasama sila sa iisang kwarto. Laking gulat niya ng paglapit nito, dumamba pa ito sa kanya. "Ay!" Pili niya. Napahiga ulit siya sa kama. "Ano ka ba? You're seducing me, honey." "Am I? I mean you're insane." Mataman siyang tinitigan nito. Saka hinawi ang mga hibla ng buhok na tumabing sa mukha niya. Hinaplos nito ang mukha niya. "Xander?" Anas niya. He kissed her torridly, and she could not help but respond with the same intensity. His hands touched her arms and slowly brought them up to her neck. Her hands curled around his neck. She welcomed him with open arms. They were about to forget everything when Xander ended that marvelous kiss. "Let's not do this until everything has been settled." Nakangiting wika nito. "Come on, give me your key until and I will get you some clothes." She gave her the key with a frown. "We can kiss and make up later, honey." Nangingiting sabi nito nang mapansin na ekspresyon niya, saka tuluyang lumabas ng kwarto. Pagbalik nito, may dala na itong mga damit niya. Pagkabihis niya, lumabas sila para mag-almusal. They didn't act like a wedded couple. They acted more like teen lovers instead. "I have something to ask you." Matamantong nakatitig sa kanya habang kumakain sila. "Ano na naman?" Pinagtaasan siya nito ng isang kilay. "Do you allow people to call you Mrs. Garcia?" "Oh!" Tumango-tango ito. Bakit nung una kitang nakita dito, di mo ako tinaman ng tawagin kitang Venice Contreras?" Nagkibit balikat lang siya. Umangat ang kamay nito. Pinahid itong hawak na napkin ang gilid ng bibig niya. "I hate you for that." "Okay." "Pangit?" "Pangit ka rin." Kapwa sila napangiti. "So here we are. Kita-kits na lang after 5 days, okay? Enjoy!" Yon ang huling sinabi ni Monica bago sila iniwan upang humiwalay ng pamamasyal. After 3 days, dumaong na sila sa Venice, Italy, and they were welcoming the cool breeze of Italy. "I know of a condo here. Doon lang tayo mag-check-in." Mungkahin ni Xander, tsaka binitbit ang bag nila. Pumarato ng cab saka sinabi sa driver na dalhin sila sa sinasabi nitong condominium. "Why am I feeling na sanay ka rito?" Maya-maya ay naisatinig ni Venice. "Because my mother is half Italian and I spent some of my childhood years here." Maikling tugon nito. "You never told me." Tumingin to sa kanya. Marahil nahimigan ng tampo sa boses nito. "I'm sorry dear, I forgot. And besides, you never asked me about that." "So kailangan pala magtatanong pa?" "Well, hindi naman." "Wait, nagtatampo ka ba?" "Ako? Magtatampo? Hindi ah. I'm just trying to point out na masyado kang secretive." Natawa ito sa sinabi niya. "I can still recall what you said to me." "What?" "That my mysterious aura is the biggest reason you're attracted to me." "You did." Namilog ang mga mata niya. "I didn't say that." "No." "My ever dearest Venice, I may be secretive, but I'm not that easy to forget. You said that on our graduation day. Remember?
I once asked you what my asset was that made you fall for me, and that was what you answered. She frowned. Oo na, sabi ko nga sinabi ko yon. He smiled. I love you. I hate you. Inirapan niya ito. After a 30-minute drive, they arrived at Amore, a famous hotel condominium in Venice. Well, you're not wrong about this place. Maganda nga. Komento niya. Di siya sanay doon kaya hinayaan niya na itong magproseso ng pag-check-in. Let's go? Yaya nito pagkatapos ng ilang minuto. How many rooms did you pay for? 1. Why? Why? Balik tanong nito sa kanya. Mahal masyado kapag 2. Bakit isa lang yung kinuha mo? Saan mo ko patutuluyan sa labas ng kwarto mo? My God, Venice. Alam ko matalino ka, kaya dapat alam mong sagot dyan. Of course, it will be our room. Mariin ang pagkakasabi sa salitang our. Pero, wala nang pero-pero, my dear. We'll be doing what couples do. We're sleeping together in one bed. Pinal na sabi nito. Naiwang nakatigagal si Venice. Oh my God, ano ba kasi to? Bakit di ko matanggihan ang lalaking to? She was a feminist who couldn't be dominated by men. Yet here was this jerk who hurt her so much, telling her not to object for what he wanted. Was she insane? Pero sa isang sulok ng isipan niya nagsusumigaw ang katotohanang meron silang isang espesyal na relasyon ni Xander. They were husband and wife. They had been married in front of God at maging sa papel legal iyon, and that was what bound to happen. Ipinilig niya ang ulo. Parang ang sarili na rin niya ang ayaw maniwala sa naiisip. Tanging kasal nga lang ba nilang dahilan, kaya kahit matagal silang nagkahiwalay, pumamahi pa rin siyang isang kwarto lamang ang gagawitin nila for 5 days? Oh, bakit ka nakatingin? Matari na singhal ni Venice sa asawa. Napatawa tuloy si Xander. Wala lang. Ngayon lang kita nakita naka-apron kaya hindi ko mapigilang pagmasdan ka. Tinalikuran niyang asawa at tumuloy sa kusina. Magluto siya dahil ayaw niyang puro pagkain sa restaurant ang laman ng tiyan nila sa buong pananatili doon. Tumayo si Xander mula sa pagkakaupo sa minibar. Bagay pala sa ganyo pag nakaganyan ka, sexy. Ang tinutukoy ay ang suot niyang apron. Pwede ba, Xander? Maghanap ka nga ng ibang uutuin mo. Pero ang totoo, para pa rin siyang teenager na kinikilig sa bawat papuring natatanggap mula rito. Bakit naman ako maghahanap pa ng iba? Nandito ka naman. Tinabihan siya nito. Masarap kaya mang asar ng pikon. Pang-aalas ka nito. Matalim niyang inirapan to. Pumiit siya para kunin ang mga pinamiling nasa mesa, ngulit natisod siya sa paa nito at nawala ng balanse. Mabutit maagap siyang nasalo nito bago pa siya tuluyang bumagsak. Their eyes met. Parang naulit ng eksena sa cruise ship. Napatikim siya nang di niya namakayanan ang pagtitig nito. Salamat. Inalalayan siyang tumayo ni Xander. Nakakalata na ako Ano? Nagtatakang napatingin siya rito. Sinasadya mong matisod para pahirapan ako, no? Mabigat ka kaya? Nag-init ang mga pisngi niya. At ang hublol na to. Inakusahan pa siyang nananadya at mabigat? Kapal na mukha mo. Wala kang mahahanap na manipis ang mukha. Patuloy nitong pang-aalas ka. Ewan ko sa'yo. Huwag kang kakain ng lulutuin ko, ha? Maghanap ka na sarili mong pagkain. Nanggigigal na bulyaw niya rito. Bumunghal ito ng tawa. I love it, Venice. Huwag kang mag-alala. Kakainin ko yung luto mo kahit ano pang lasa niyan. I will take a shower first. Anito. Tsaka tumatawa pa rin na tinalikuran siya. Naiwan din naman siyang nakasimangot. Kahit kailan talaga nakakainis to. Di tuloy niya alam kung paano siya napaibig nito noon. Kasi gwapo. Sagot ng isip niya. Napabuga siya ng hangin. That handsome jerk. She was making her specialty, kaldereta. Naalala niya ang nanay Venetianan niya na nagturo sa kanya kung paano pasasarapin ang timpla ng kaldereta. Sayang di natikman ni Xander ang unang kalderetang niluto niya. Wala to nung matutuhan niya yung lutuin. Eksakto katatapos nilang ilipat ang bandihado ng ulam nang lumabas si Xander sa kwarto nila. He was just wearing walking shorts at wala itong pang-itaas. Iniiwas niya ang mata rito. She did not want to see how perfect Xander's body was. At ayaw man niyang aminin, mas naging macho ang asawa niya ngayon. Bango Komento nitong umupo sa harapan ng mesa. Di niya yun pinansin. Nagpatuloy lamang siya sa paghahain. Kanina, sinabi niya, bawal itong kumain ng niluto niya. Ngunit natagpuan niya ang sarili naghahanda ng 2 plato. Need a hand? Tanong nito nang kukuha siya ng serving spoon na nasa built-in cabinet na medyo mataas.
Huwag ka na magtanong, kunin mo na lang. Suplada? Bulong nito sa kanya bago inabot ang kutsara. Napangiti siya. Talaga? Supladang nagbablush. Anito, tsaka bahagyang tumawa. At hindi ito nagkakamali dahil nag-init nga ang mga pisngi niya pagkasabi nito. Hala, bakit ako nag-blush? Umupo na rin siya nung handa ng lahat. Pagkatapos magdasal, nagsimula na silang kumain. Pumalatak pa si Xander nang matikman ang niluto niya. You are my master, Master Venice? Anito? Yeah, right. Nangingiting sumubo siya. Whatever. Magluto ka na lang palagi pagbalik natin ng Pilipinas? Biglang bumalik ang tingin niya dito. Pilipinas? Yeah. Sagot nitong di tumitingin sa kanya. Bakit di ka na babalik sa Pilipinas? You said natin. Oo nga. Tiningnan siya nito. Do you have a problem with that, Xander? Look, Venice, I swear we did not come all this way to miss the chance to settle everything between us. Hindi ako papayag. Hindi niya alam kung anong dapat maramdaman sa pahayag na yun ng asawa. Let's talk about that later. For now, let us enjoy the food. We've got a long day today. Xander fondly stared at the pictures in his camera. His wife was a real beauty. Kahit wala tong makeup, mas maganda to kaysa mga supermodel. She was truly beautiful in her own simple yet elegant way. Kung may gusto man siyang titigan habang buhay, si Venice yun. Smile, honey. Baling niya sa harap nito. One more shot. Tumalima naman ito. Habang malayang nalilipad ng hangin ng mahabang buhok nito, na-capture ng DSLR camera niya ang matamis na ngiti nito. Patingin ako? Si Bellissima, Venice. Matagal na, sabi nito sabay hagikik. Venice, Italy was the city of smiles. Palagi nakangiti ang mga tao roon. Pinangako niya sa kanyang sariling gagawin niyang lahat para mapangiti si Venice. At ngayong humahagikik to sa tabi niya, nag-uumapaw ang saya sa kanyang puso. Namiss niya to ng husto, at kahit natupad ng matagal niyang hiniling na mangyari, may malaking pawang pa rin sa buhay niya. Kahit pa sabing nangyari ang di inaasahan, ang pagbabalikan ng mommy at daddy niya, di pa rin lubos ang kaligayahan niya. Dahil alam niyang iniwan niya ang puso niya sa Pilipinas. Sa babaeng nabigo ang puso dahil sa kanya. Joke lang, natatawang sabi niya. Wala, ang nasabi na, bawal magbawi ng statement na nabitawan na. Opo, attorney. Sabay silang nagtawanan sa isinagot niya. Nagpatuloy sila sa paglalakad, kung san-san sila napadpad. Pinuntahan ng iba't ibang butik sa madaraanan. Kumain sa mga Filipino food stalls, bumili ng ice cream at sumakay sa bangka. Hey, try this, honey. Iniabot ni Xander kay Venice ang isang purple dress. Nasa isang sikat na butik sila sa Gateway. Tapos ng klase kaya napagpasya nilang magliwaliw. Venice can resist anything except the violet, kaya kahit nahihiya kinuha niya at pumasok siya sa fitting room. Maging ang mga sales lady tinapunan siya ng nakakahumalang tingin nang lumabas na siya. She was alluring, and her sexy figure was accentuated by the sexy style of the dress. Betcha by golly, wow! Eksaheradong komento na pa ng nobyo niya. You are so pretty, Venice. Sus, nambola ka na naman. Di ka ba nahihiya masyadong fit tong dress? Bakas na bakas pa yung likod, oh. Of course not. You look good. Syempre, girlfriend mo ko kaya maganda ako sa'yo. Sa iba. Excuse me nga, magpapalit na ako ulit. Ani at muling bumalik sa fitting room. Para kang timang. Narinig niyang sabi ni Xander na nooy kasama niyang namimili sa butik ng Gucci. Bakit ka ba nangingiti dyan? Umiling siya. Wala lang, mas sumabang ngumiti. Pilit niyang pinagtakpan ng pagkaalala sa nakaraan. Oh, kung walang dahilan. Para kang baliw eh. Pangasar nito sa kanya. Che, inirapan niya ito. Lumampot siya ng isang polo shirt. Bagay sa'yo, hon, Xander? Nag-iwas siya ng tingin dahil sa muntik niya ng pagtawag ng honey dito. Yun ang madalas na endearment nila noon. Umangat ang sulok ng labi ni Xander. I heard that. Bagay nga to sa'yo, isukat mo. Say it again first. Alin? Your term of endearment for me. Pinilig pa nitong ulo habang nakapaskil sa mukha ang maluwag ng ngiti. Wala naman na. Hindi ako bingi, Venice. Dali na. Say the magic words, please. Hay nako. Kung ayaw mo isukat, di wag. Nagkibit balikat siya at binalik ng damit sa estante. Tatalikod siya sana para kumuha ng ibang damit, ngunit nahagip nito ang siko niya, tsaka siya binigyan ng smack.
Wala tong pakialam sa mga tao sa paligid. Xander, ano ka ba? Protesta niya rito. You didn't say it again? Tila nagtatampo pa nitong sabi. Gusto niyang mapangiti sa nakikitang ekspresyon ng asawa. Para itong bata. Karon din to kung umasta ng college pa lamang sila. Xander, stop making a scene. Ano ka ba? Bitahon mo na nga ako? No! Napabuntong hininga siya. Alright honey, please let me go. Lumuwang ang ngiti nito. Next please? What do you mean by next? Itinilik nito ang mga mata. Stop playing dumb, Venice. You know what I mean. The next thing after saying a term of endearment? That's too much. Protesta niya pero sa isip, gusto niyang ideyang naiisip nito. Too much? In fact, that's the least you can do. Naiiling na inlapit niyang labi rito. She had only planned on giving him a peck on the lips, but when she ended her kiss, he captured her lips again in an earth-shattering kiss. Sweet! Anas nito sa puno ng tenga niya. Pagkatapos ay malakas na palakpakan ang narinig nila mula sa mga tao sa paligid na nakamasid pala sa kanila. Shucks! Let's get out of here. Xander? Hinili niya na ito na nagpatianod naman. That is really embarrassing. Aniya nang makalayo sa lugar na iyon. Actually, that's cute for me. Tila baliwalang sagot nito. Cute? Anong cute doon? Us. Natampal niya ang noo. Whatever. Jairus Xander Garcia, Jr. Nakangiti ang dugtong nito. Ay nako, dyan ka na nga. Nagmamarcha siyang umalis. Hey honey, wait. Umagapay ito sa paglalakad niya. Ito naman, pinapatawa lang kita. Bati na nga tayo kanina eh. Talk to the hand. Okay. Kinuha nito ang kamay niya. Venice, I just want to make you happy. I want to see your smile. Wala sa loob na tawa siya sa ginawa nito. Para kang baliw. Well, that is Xander Garcia. Nagkibit balikat itong tugon. Salamat ha. Sarkasikong wika niya. You're welcome, with all my heart. Naaaliw si Venice habang pinagmamasdan si Xander na nakatulog na sa sofa. Nakaupo siya sa gilid nito. Inintay kasi nitong matapos siyang nakakapagluto. Alam niya at pagod ito at mainipin kaya maharahil napaidlip na. She ran her fingers through his hair. Kung di lang sana nangyari ang mga nangyari noon, sigurong saya-saya natin ngayon. You have no idea how much I still yearned for everything that we could have shared. Totoo yun. Halos buong taon siyang umiiyak gabi-gabi dahil iniwan siya nito at dinala ang puso niya. Umiyak siya dahil hindi niya alam kung ba't sila humantong sa ganoon. Nasaktan siya at natapakan ng pride niya bilang isang babae. Iniwan niya ito dahil lang gusto nito? Di naman siya isang bayarang babae na kapag hindi na kailangan ay maaari ng iwan?